Ano ang magiging kapalaran? Anong mangyayari ngayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa na siya po ay nasa ilalim ng protective custody ng Senado gamit ang kanyang parliamentary immunity na habang nasa sesyon ang Kongreso, dahil ang Kongreso natin dalawang kapulungan, mababang kapulungan at saka mataas na kapulungan o Senado. Siya ay membro ng mataas na kapulungan. Kahapon, malinaw yung mga mosyon na kanilang ginawa na bagamat naroon na ang arresting officer, ang National Bureau of Investigation. Sino bang pinuno nila? Kami nagtatanong. Si Antonio Trillanes ba? Kasi nakapagtataka, nandun si Antonio Trillanes. Ha? Dahil ang sabi nga nila, ano bang papel ni Trillanes doon? Bakit siya naroon? Bakit sa kanya, nasa kanyang kamay, yung arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court? Ano ba ang reglamento na dapat nasundin? Ito po yon, bayang nakikinig. Hindi ito ang unang pagkakataon ng International Criminal Court ay naglabas ng arrest warrant laban sa isang opisyal o dating opisyal ng pamahalaang Pilipinas. Tandaan natin na ang legal defense ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya arestuhin ng International Criminal Court batay sa kanilang inilabas na arrest warrant. Wala nang kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas dahil tumiwalag na tayo dyan sa Rome Statute. Pero naninindigan ang ICC na mayroon pa rin daw silang karapatan o kapangyarihan na usigin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun daw mga kaso na may kinalaman sa crime against humanity na nakabatay doon sa ipinatupad niya na war on drugs ay nangyari bago pa man tumiwalag ang Pilipinas sa ICC. Kung hindi ako nagkakamali, pakituwid po ako, baka mali ako, 2018, nung ideklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tayo ay tumitiwalag o umaalis sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. After 1 year of notice, nagkabisa 2019. Pero, tandaan ninyo, nagawa nila na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naaresto nila. Mayroon silang procedure na ginawa na hindi ginawa dito sa tangkang pag-aresto kahapon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano yon? Ito po yon, bayang nakikinig, para sa inyong kabatiran. Yung arrest warrant na inilabas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ikino-ordinate po yon ng ICC sa Interpol. Yung Interpol nakipag-ugnayan sa Philippine Center for Transnational Crime, PCTC. At kinuha ang suporta ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na ang direktor noon si General Torre. Kaya nandun si General Torre na nagsasabi pa na sa ayaw at sa gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kakalad ka rin yan. Sabi niya, maniwala kayo sa akin, sabi niya, kakalad ka rin ko yan. Hanggang sa nakuha nila
si dating Pangulong Rodrigo Duterte isinakay sa isang pribadong eroplano dinala sa The Hague. Na ngayon, naroon siya at kasalukuyan na umiinog o umiiral ang ginagawa nilang proseso ng paglilitis sa kanya. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ay isinasangkot ng ICC. Kaya ang nilabasan siya ng warrant of arrest as co-perpetrators diyan sa war on drugs gamit ang kaso crime against humanity. Tanong, alam na pala nila, itinatago lang. Pero alam din ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mayroong sekretong arrest warrant na inilabas. Kaya November pa lamang, hindi na sumipot sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kahapon, lumutang siya dahil kailangan yung kanyang presensya para sa botohan sa kudita sa liderato ng Senado. Bago siya pumasok sa Senado, umaga pa lang, sabi ni Manang Amy Marcos, alam na ni dating Senate President Tito Soto. Kaya ang sabi ni Manang Amy Marcos, si dating Senate President nung umaga, pinayagan niya na pumasok sa premises o kaya compound ng Senado. Kaya yun yung pinoprotesta nila eh. Ano ba ito? Bakit may NBI na pumasok doon? Nagkaroon ng tinatawag na breach of protocol. Na nagkaroon ng dialogo kahapon o kagabi. O sabi ni Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, okay, nagkasundo sila. Under protective custody, si Senador Ronald Bato de la Rosa ng Senado. Dahil hindi idinaan sa Interpol. Maging ang PNP, ang sabi ni General Tuanyo kanina, pinakikinggan ko yung interview niya, wala silang kopya ng arrest warrant. Ang tanging may kopya, may hawak ng kopya, si Trillanes. Oy, bawal yan, oy! At saka ng NBI. Ang tanong ng ilang mga kababayan natin, si Trillanes ba ay agent ng ICC sa Pilipinas? Hindi kita sa mukha eh. Sige, nariyan na yan. Nandyan na. Nagkaroon na ng pag-uusap. Ang tanong, kaya tinatanong natin sa sambayan ng Pilipino, ano ang mangyayari kay Senador Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay nasa protective custody ng Senado? Hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong senador na may kinakaharap na kaso na isinailalim sa protective custody ng Senado gamit ang tinatawag na parliamentary immunity. Ito yon. Understanding Senate protection, arrest, and ICC jurisdiction in the Philippines. Ano ba ang sinasabi ng ating saligang batas? Ito yan ha. Sundan lamang ninyo ako. Article 6, Section 11 ng 1987 Constitution. Anong sinasabi dyan? Senators and congressmen, meaning members of the Congress, are only protected from arrest while Congress is in session for offenses punishable by not more than 6 years imprisonment. Doon lang pwede. If the alleged offense carries a penalty of more than 6 years, there is no constitutional immunity from the arrest, even if the Senate or the House of Representatives is in session. Yan ang problema na kinakaharap ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
dahil yung kaso na inaakusa sa kanya ay punishable ng more than 6 years na pagkakakulong. Kaya ang ginawa ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, yung kanyang legal team, tumakbo sila sa Korte Suprema para humingi ng saklolo doon. Dahil ang paninindigan ng mga senador na bumubuo ng majority ngayon sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi niya hindi pwedeng i-implement nyo yan nang walang pahintulot ang lokal na hukuman dito sa Pilipinas. Dapat idaan ninyo yan sa Interpol, dapat dumaan yan sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC. Balikan natin. Mayroon bang ganitong nangyari noong nakaraan? Mayroon. Alam yan ni Party List Representative Laila de Lima dahil siya ang sangkot dito. Noong 2017, former Senator Laila de Lima stayed overnight inside the Senate before surrendering to the authorities on February 24, 2017. She was eventually arrested outside the Senate premises near the VIP parking area to preserve what the Senate official called the sanctity of the institution. Yan ang dapat na pag-aralan din ni Senador pa. Yan si Trillanes. Noong 2018, after President Duterte revoked the amnesty, Senator Antonio Trillanes IV remained under Senate protection for 25 days. Then Senate President Tito Soto refused to allow his arrest inside the Senate building, saying it was necessary to preserve the dignity of the Senate. However, Soto also clarified that Trillanes could be arrested once he left Senate grounds. So anong mangyayari? Tapusin ko lang, Ate Lisa. Mahirap putulin. So, ang tanong, can senators receive absolute immunity? Under current Philippine laws and international legal principles, as of May 2026, Senator Ronald Bato de la Rosa cannot automatically receive absolute immunity from International Criminal Court arrest warrant. The Constitution only protects lawmakers from arrest for minor offenses punishable by not more than 6 years imprisonment while Congress is in session. Crime against humanity, the allegations commonly linked to the ICC drug war investigation fall far outside the constitutional protection due to the gravity of the offenses. Kaya ngayon, si Senador Ronald Bato de la Rosa, ginagawa niya ang lahat ng legal na remedyo kung papaano niya maiiwasan na maipatupad sa kanya ang arrest warrant ng ICC.